Kasi if the theory is that they are presenting Matibag to establish the presence of an assassin, and Matibag says that until now, 1 year and 8 months na wala ka pa rin nakikita. And meron ka pang leads, which kung tinanong, sabi niya, I could not say who are those persons of interest. It only shows that he was there really just to add additional paint or color to the narrative and theory of the prosecution. Parang icing on the cake ba? Para maganda tingnan. But kaya nga, napansin po niyo sa testimony niya, nag-overstep na siya outside doon sa dapat niyang i-testify. Because of that is try na siya mag-create ng conclusions of law which is incorrect. Nasabi niya, ang betrayal of public trust kasi ganito, sinabi na gano'n. So hindi na po niya sa kanya yun na domain dapat doon na yun sa impeachment court. That is already conclusion of law. Now, with respect naman doon sa sabi ni Matibag na yung pattern of violence at saka yung mga chismis or marites na nakausap niya yung mga foreign correspondents and everything. Alam mo, minsan kahapon na nalungkot talaga ako sa NBI pala natin. So wala pala talaga silang technology or yung grabe na mga intelligence tools in order to find the culprit if there is someone really a culprit or yung assassin for that matter. But he will just rely on chismis, hearsay evidence, unsigned affidavit, an unauthorized affidavit, at saka yung statement ng mga foreign current branches, referring even to the SS Secret Service methodology. Wala pala tayong ganun. Wala tayong methodology na ating sarili. Wala ba tayong mga tools na gigamit para to determine this? Wala. So, ibig sabihin, napakakawawa pala. Saan pala po yun ang tanong Saan pala po yung pondo natin na bilyon-bilyon ng gobyerno na ito? Bakit hindi mabigyan po ng tools to identify if really there is none? Or baka talagang meron tools ginamit, hindi talaga ba-identify dahil wala naman dan talaga, para just to make an icing on the cake. Ayun, testify siya at ipepresent niya yung kunwari na meron pa silang leads na ginagawa. And it's ongoing investigation which is kailan matapos nang tinanong sa kanya, hindi niya masabi kung kailan. Opo, kahapon po ay naipagpatuloy ang Article 4 na impeachment articles laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pangatlo at huling testigo or witness ay si NBI Director Matibag. Doon po sa pagiging witness ng puro taga-NBI attorney. Sa mga regular na korte, usual po ba ito? Lalo na pag mga kaso may kaugnayan sa grave threat, may bigat po ba pag sila ang mismong magiging witness at hindi mismo yung sinasabing binantaan? Well, actually, while ang grave threats po per se is not considered technically as a private crime. However, for purposes in court, kailangan po talaga yung testimony ng private complainant kasi sila po yung binantaan. And for purposes of preliminary investigation, ito ang explanation ng NBI, hindi daw kasali ang affidavits ng binantaan, si BBM, si First Lady, at saka si Martin Romualdez. In fact, yun ang sinabit lang nila, yung mga NBI authenticated records and videos na sinabit sa DOJ. And I think that is the main reason why the DOJ could not resolve it until such time. Because until now, wala pa pong affidavits nila, BBM at saka ni First Lady. So, with respect to your question, kailangan po mismo yun pong statement ng binantaan po. Opo, at speaking yung binantaan, kabilang daw po sa binantaan ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. way back Mayo 2025, after nitong mga sinasabing presko na di mo na andon yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo, natanong siya kung willing ba siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. At ang sabi niya, bukas siya. Doon ba, kung pag-uusapan natin yung pag-assess doon sa kanyang pahayag, meron bang banta siya doon? Nababantaan ba siya? May threat ba sa kanya? Doon sa pagsasagot niya doon sa isang vlog or podcast ata, attorney? Yes, I think what I understand there is that hindi talaga sila na-threatened, And he knew that it was away politika. And he knew
that it was something na parang outburst or galit lang talaga ni BP Inday because nga yung pinagagawa nila na panggigipit at sa pagpa-persecute, no? So basically, alam niya na ito is away ng politika. That's why he said he is open for reconciliation. So with that in mind is that he did not find the seriousness of the threat against him and his family. Attorney Batu, Hana po. Let's talk about Hello, the Ma'am credibility of NBI Director Attorney Matipag. Kasi when nung humarap na, yung defense na po, yung nagkaroon ng pagkakataon to ask him, no? Of course, number one dyan, i-present nila sa public the credibility of the NBI Director. Na-touch doon yung pagiging asawa ng isang congressman, na isa sa pumirpa ng impeachment complaint, and of course, even him, no? Na may recorded video or was that an audio na parang ang dating, he's also making grave threats then. What's your take on that, Attorney Batu? Well, my take on this is first is that I call it the incredible, questionable credibility of NBI Matibag during yesterday's testimony. Alam niyo po, if he only concentrated on the fact that he caused the formation ng isang special task force at nagpapatuloy pa yung investigation, they're still finding leads and everything, it could have been okay establish sana yung credible and at saka yung integrity niya as a witness. In the situation kasi, na-establish po ng defense na yung pong bias niya at prejudice against BP Inday Sara starting from the columns and the fact that ang kanyang wife is a congressman who endorsed the impeachment complaint. Kasi naglumabas po yung mga ganong tanong, I believe, is because when he started taking sides for the prosecution. Remember, if you are a prosecution witness, you only have to testify on what you were supposed to testify, no? Based on the purposes clause, no? Yun lang po kailang, the problem is that nagdadagdag na po siya ng personal opinion and conclusion of laws. And for which he is no longer acting as a witness, but already a prosecutor sitting on a witness stand, no? So ano nangyayari is therefore ina-advance niya yung theory at saka ang strength na prosecution through his testimony. If you'll notice, Ms. Hannah, ang questions po ni Lolo Isto is always meron pa ba? Ano pa ba? Kung meron pa man. Alam mo yung mga ganong tanong is pabalik-balik and it appears that ang nagagawa talaga ng narrative lang is si NBI Matibag. And for such, sa sobra po niyang pagbibigay ng mga testimony niya is that naging overconfident po siya and at the same time, nag-supply po siya ng information na gumamit na po siya ng conclusion of laws and opinion na hindi naman po siya ang right person to do it. Especially the fact na wala po siyang mga personal knowledge sa pangyayari. Exactly. And there was also a point during the cross-examination when Matibag also confirmed na nakipagkita siya sa House prosecution. And although he explained that just to clarify doon kung ano sasabihin niya. But kayo po, sa dynamics no, sa isang korte, sa isang trial, inaalaw po ba yung ganito na prior meeting before humarap yung witness? Yes po. Actually kami mga lawyers, no, both the prosecution and defense, binibrief po talaga namin ang witness. At pag lumapit po at tinapatawag namin so that maging consistent at saka harmonious yung pag-testify niya. Of course, based on the affidavit kung meron man siya or based on the testimony that alam namin. But we do not supply to him, we do not tell him what to do, we do not tell him what to say, no? Kundi galing dapat sa kanya. Now, in connection with this kay Matibag, okay sana yun Ang pangit doon sa sagot ni Matibag is that I know you're in what you are insinuating, what you're going at, no? That I being coach, I was not coach and everything. Defensive ko, makagad siya masyado. If he could have said that, well, yes, we had our briefing in order na maganda po yung orderly ang presentation ng evidence at saka ng testimony ko based on what I knew. Okay lang yon, maganda sana. But yung sinabi kagad niya defensively na
ay hindi ba ako kinoach? Wala akong coaching nangyari in this everything, no? But if you'll notice talaga, what it happened is that scripted po talaga ang testimony. And I would, in my own opinion, ito pong script na ito, this is the script prepared by Matibag. This is how I see it. You know why? Because the questions of Luistro, binabasa nga niya. At the same time, puro lang pabalik-balik. So what happened next? Or what else, if any, meron pang ginagawa sa investigation? Giving now the NBI Matibag a big elbow room to maneuver and tell everything that what he wants to tell. So hindi na po siya yung usual direct examination question na tanong, sagot, tanong, sagot. Balikan natin yung Yes. sinabi niyo regarding dun sa credibility niya. The Yes line po. of questioning ni na Yes. ng prosecution po. Yeah, ang nakita ko kasi, ang questioning is more of questions call for a narration of facts, no? Gulat ako na hindi lang masyado nag-object doon ang defense. Pero maganda rin kasi, napabayaan mo po na magsalita ng ganon para siya ang mag-create ng sarili niyang narrative. Now, it only shows that I believe, no? Ang nag-create po ng script or narrative na yon is galing po kang NBI Matibag. Kasi if you'll notice, ang mga katanungan lang ni Luistro is ano pa ang nangyari, ano ang sumunod. Parang kung sa court yan sa amin, what happened next? What happened next? What else did you do if any? What else did you do if any? Pabalik-balik lang na ganun ang mga usual na tanungan. And gives now the witness an elbow room to narrate everything he wants, no? And yun nga, often ang nangyayari diyan, nakakapag-supply po ng information na hindi na po kagaling doon sa na parang naging connected talaga doon sa purpose ng kanyang testimony. Kaya merong supplying of informations based on hearsay, based on personal opinion and conclusion of law, which is no longer proper. At saka with that, it would only shows that scripted po talaga ang kanyang testimony. Aside dun sa scripted, Attorney Batu, no? Kasi maraming tumaas ang kilay, especially yung mga abogado, no? When yung presiding officer allowed the prosecution na yung witness nila ay basahin yung parts ng affidavit nila sa kanya. Number one, hindi ito notaryado, walang wet signature. And then, ang point kasi ng defense, syempre, inaano na nila sa public, ano? Parang inaano nila sa public na parang totoo ang sinasabi nila sa Cañas against the Vice President. Yes, ma'am. On that score, ma'am, no, you see, when I was listening actually, I was closing my eyes, sinasamahan ko po na, in my mind, gumagawa rin ako ng sarili kong objection, no? And I say, objection. So, I believe at tama po yung objection ni Binluan. Now, let's start first, no? Nung pag-present po niya na one of the patterns or yun ang isa sa mga pattern na ginamit niya to prove yung propensity of committing violence ni BP Inday Sara, ito pong statement ni Las Cañas, it actually destroys them. It would only show what kind of Bureau of Investigation we have now, wherein ang kanilang basis to determine a pattern comes from an incredible source or it's a hearsay evidence, considering na lawyer po naman siya, no? So ganoon ba talaga kahina ang ating investigation now that we rely only on these things, no? Now, and well, honestly, kung okay lang yun pumasok and it is a part of his testimony na yun ang ginamit, so i-mark niya po yung affidavit na yun. Ang objectionable portion doon, which is tama si Binluan, do not read it. If you want to submark it, you know why? The document speaks for itself. It could have been different if you're the author of that document and pinapabasa sa'yo, tapos for the record, pwede yun. Pero if it is being recorded or pinapabasa ng hindi isang author o hindi man lang nakapag-interview or wala pong personal knowledge of facts leading to the veracity of that statement dahil hindi nga niya nakausap, it was improper. So mali po yung inallow, no? And nevertheless, minark po. Na-realize na lang ni Chis Escudero later on, nung insistence ni Binluan na
well, Your Honor, this is precisely the point. It will prejudice the reading of that because the people are watching and everything, and it document speaks for itself. Tama po yung objection na yon. Now, kaya na-incline na mag-decide si Chis Escudero na yes, I'm inclined to grant already the objection, no? And in that particular sense, the damage has been done already. Useless pa rin kasi nasabi na yung areas doon na hindi dapat sabihin na dahil nga sa unverified naman po yung statement. Pwede ka ba magamit ng isang statement po na hindi po notaryado, not a public document, tapos photocopy, tapos yung author hindi mo nakausap? That is a big thing na talagang dapat i-establish later on sa oral arguments ng defense kapag mag-present na po sila ng oral arguments nila. Ayun. Kasi gusto ko rin itanong sa inyo, attorney, no? Kasi yung pattern of violence, kasi yun yung in-assess basis nila, no? That one incident, Attorney Batu, nung pinagsusuntok, then Mayor... Sheriff. The sheriff, yung then Mayor Sara Duterte, one incident lang yun at wala na na-present ulit yung prosecution ng another incident na naging violente, kundi yung mga utterances na lang po. Would you consider that a pattern of violence po? I think dapat kasi is that they have to present a consistent and persistent pattern of violence, no? In fact nga, as I said, sabi nila ito ng last witness, the best nga dapat mag-discuss is yung psychiatry sana to establish na enough mo na ba ito to determine the pattern of violence. Kaya siguro, hindi nila i-present dahil maybe the psychiatrist would say na kulang pa rin. No? At any rate, ang problem noong context naman noong sa pinagsisuntok na sheriff is kulang po yung story noon. I was about to go to court no. Na-cancel po yung hearing ko sa RTC Branch 16. Kasi what's funny is that the judge who issued the demolition order was the uncle of Man Scarpio, si Judge Scarpio po. And then, ang request lang po kasi ni BP Inday doon na i-hold lang muna antayin lang ako kay kakausapin ko ang mga tao. Okay? Antayin lang kakausapin ko mga tao para hindi magkagulo. She was not actually against the demolition because may court order na nga. Ang gagawin niya, kakausapin niya yung mga tao na i-assure niya, ililipat and everything. And with that, she thought that there was be an assurance na gagawin. Insist talaga i-proceed ng sheriff. Doon po siya nagalit, no? Bakit hindi ka makaantay? Tingnan mo, nagkagulo. Kasi nagkasakitan talaga yan eh. Kasi nung pinilit po ng sheriff na i-enforce, nagkasakitan. Doon siya nagalit kasi meron pong nasasaktan na mga tao. Alam niyo po, si Inday Sara, if makilala lang po talaga ng lahat, ang puso po talaga nito doon sa mga pobre, sa mga masa at sa mga bata. Pag once mayroong ano yan siya dyan, yung makita niya yung pang-aapid, nagagalit talaga siya. And lumalabas yung kanyang nature, no? So, as I said, that could not be considered as a pattern of violence, no? It would mean also, for me, it would mean even championing and protecting the innocent from the power na nag-exceed or grave abuse na ginagamit po to inflict oppression against the masses. If you consider it as an investigative material nga yung affidavit nga nila Cañas. Well, it may be as a source or parang for you to start, no, meron ka ng lead to ask questions to further your investigation. Kasi nga, it is a statement of I confess hitman who actually has not yet testified. No? So, ibig sabihin po, kung gusto po niyang talagang investigahan ito, either he would talk directly to Las Cañas and discuss the truthfulness of the statement and put it on record. At the same time, wait for his testimony in open court and wherein the ICC will rule in the sense that believing his testimony to be true and genuine before he could say that he is using it as for a pattern to prove the propensity of committing violence by BP Inday Sara. So, ibig sabihin po, yung pong pag-present po niya noon is premature.
in a sense na sabi niya na ginamit ko na ito as a pattern to determine this particular violence. Dapat hindi yun niya minention. Pero, because ang optics noon is medyo malalim at saka it is a declaration against interest of one person and parang may statement doon is parang talagang nag-dictate si BP Inday, maganda yun para sa optics, para sa public opinion. So, yun po, they don't care whether or not, they knew for a fact na walang effect yun. Pero, kailangan nila ipalabas yun, kailangan mabasa yun para po yung mga tao is ma-influensyahan doon sa nasabi ni Director Matibag. Now let's talk about the kinetic force na na-mention ni Director Matibag na yung mga utterances na ngayon ni Vice President Sara Duterte, even iniugnay din si Davao City Mayor Baste Duterte about sa Operation Romanov na yun nga, may kinetic force daw ito na that would influence the public na mag-asa, gumawa ng chaos. And you think na nangyayari po ba itong kinetic force na sinasabi ni Attorney Matibag? Nagulat po ako doon sa kinetic force. Medyo nagulat ako, parang kala ko sa movie ang sinasabi niya. But actually, kung ang ibig siyang sabihin is that because of the statement of BP Inday Sara, kumbaga yung mga tao sumusunod-sunod na at nagbabanta, nagagalit na kay Bongbong as administration. But they have to understand that even without the testimony or statement of BP Inday Sara on that matter, matagal na pong galit ang mga tao. Matagal na pong nagrereklamo ang mga tao. In fact, in all rallies, events na ginagawa ng tao against the government wherein he is being called with so many names, hindi mo makita nandoon si BP Inday Sara to do or to speak in front of the stage. Mga tao na mismo ang galit. Mga tao na mismo ang gustong magsalita. They don't need, the kinetic force, if there is such a thing, is created by BBM himself to the people because of his oppressive way of governing our country. Yes, Attorney. And also, Attorney, yung ano naman po yung expectation ninyo? Kasi ipagpapatuloy po ng defense yung kanilang pagkatanong because they asked for the extension. And then hindi pa din natatapos yung mga setter judge to ask Attorney Matibag. Ano naman natin, yung confidence ni Attorney Matibag was mataas during the cross-examination ng prosecution. But nung napunta na sa defense, nakita natin medyo nag-iiba na yung paghinga ni Attorney Matibag. Attorney Bato, But what do you think? What are your expectations po sa pagpapatuloy po ng pagdinig ngayon and Attorney Matibag as witness po? Na-obserbahan nyo rin pala yung paghinga na... Ang lakas Oo nga eh. Either dalawa lang yun, nervous siya or excited, gigil. Well, I would go on gigil, Because nga, as I said, he is no longer an eager witness but a cooperative witness, but also already a prosecutor sitting on a witness stand, advancing the theory of the prosecution. Yan naman talaga totoo. Now, yung overconfidence niya, that will destroy him, So what to expect? Of course, he will be more overconfident today, thinking that the defense did not do anything. On the part of the defense, medyo mas fresh dahil makakapag-huddle sila lahat ng mga defense team and they will be helping each other what questions to ask. So I would expect that the defense will have more explosive questions, cross-examination questions that would put down NBI Matibag. However, with respect naman sa mga senator judges, this is now makita na po natin ang true color ng politika. Because we have now the BBM 13 and Alan Cayetano's group, that's the minority. Each of them talagang nagkanya-kanya na po nagpe-presenta, each defending one. Alam na po kung saan sila nakaalay. Kaya nga sinasabi natin, this is a numbers game and it is more of a political affiliation. Now, the only thing that left remaining is that these people, whether they lean on that
on that aspect, kanino sila nagalin, they have to understand that the people are watching. And since the people are watching already, they have to be careful with what they say, no? Because they will really be branded as kung saan po, kung talaga bang pinapayagan nila ang kamalian na maging yun po ang magiging parang pinapalabas, no? At if they are part of it, no? So with that, they have to be very very careful po. And yes, sir, the other day, yung decision ng impeachment court na payagan nga no na masapina yung mga Yes. bank records, the ITR, SALT-ENS. Although may mga parts sila na inoppose ng defense sa pinagbigyan nila, iilan doon. Yes. Did you expect this? Kasi kahit pa sabihin natin walang botohan, parang nakaready naman si Presiding Officer Cheese Escudero with a handful of pages ng decision na binasa niya. Pero nagkaroon pa rin ng interpellation sa floor, di ba? Among the senator judges and of course doon sa ating sa prosecution and defense. Parang sinasabi ng tao bayan, para saan pa yung interpellation kung nakahanda din naman pala yung decision? But come to think of it, Yeah. Dr. Batu, kahit sabihin pa natin na magkaroon ng pagkakataon ng botohan, the defense do not have the number among the senator judges during this time to vote in favor doon sa mga request ng defense na pigilan yung 'di ba? Yung hiling ng prosecution na isubpoena. Anong tingin mo dito po? That's correct, ha. Sa akin, Miss Hannah, is that in this particular situation, totoo pong nakuha nila ang majority. Makita po natin ang political color now. Remember, many were requested to transfer to 13 at nakuha nila ang 13. So it's BBM's 13. Now, when they had the caucus, alam na natin kung ano po ang decision. And the 13 said, we will allow it. So, it would be futile kung mag-request pa ng formal voting ang mga Cayetano, saying put it that. That's why they were probably requested na lang to put on their own manifestation or objection or comments, no? Because wala talagang mapapalabas yun. In fact, if you'll notice, sabi nga ni Cayetano, sana naman at least kung tingnan lang muna natin ang 2022 to 2025 kung meron ba talagang meron ba talagang pangyayari doon na parang merong unexplained wealth, no? If that is the case, kung meron man, saka na po tayo bumalik doon sa baseline na sinasabi nila na yung time na hindi pa siya Vice President. For me, hindi dapat po kasi ilabas yun. But kasi nga, privacy, confidentiality, and irrelevant po yun siya. Kasi klaro po that it should be within the period that kung ano po yung term niya na Vice President po siya. Now, when the defense asks for certified true copy of the transcript and resolution, it only means one thing, that they're going to raise this matter before the Supreme Court. And take note sa 30 pa yon. And whether or not the Supreme Court will issue a TRO this, it would depend, no? Kasi kung magpansin ng certiorari and prohibition, TRO dependent na lang kung i-issue. Kung hindi, tuloy-tuloy po ang presentation noong mga bank records na yun, which I believe hindi dapat talaga yun gamitin. Well, hindi naman, kasi Ma'am Hannah, when they filed that impeachment complaint, they really do not have anything about this Article 2. And what they want is to fish evidence by asking the court for a subpoena. In fact, they did it already during the time doon sa COJ. And they were able to get, kulang pa sila, hindi lang yung bank records. Now, in the sense now, the once it is already granted at darating na po yung mga evidence nun at titingnan nila, they are now in the guessing game stage, no? Wherein they will guess kung magagamit ba na hindi. Now, pagtingin nila, they will now be deciphering. Paano kung makita nila na wala pala? Hindi na lang namin i-present. Or kung meron, di ba? I mean, it's tantamount to tingnan natin kung meron. Pas kung wala, I'm sorry. So, but the damage has already been created. Take note that
Hindi na sila natakot because we know for a fact na sa AMLAC is 6.75 million. And meron ng statement ang BPI na meron pumasok na 2 billion, may lumabas na 2 billion kasi mali yon. So tanggalan mo na ng 4.5 4 billion. So ibig sabihin 2.75 na lang ang na-remain. So ibig sabihin for the span of 20 years, ipapasok doon is yun ang lumalabas-pasok ng pera both ng mag-asawa at saka kay BP Inday Sara. Pasok-labas lang po yun hindi po yun siya income. So ibig sabihin, at ako naman siguro as a lawyer, for my 27 years of practice, kay matibag pala yung 29, for my 27 practice, siguro naman mayroon siguro kung 1 billion pasok-labas. Hindi yun income. Pasok-labas lang yan, no? So, what I'm trying to say is that this is clearly a fishing expedition. And take note, no? Magaling ang prosecution to hide material matters that would adversely affect them. Hindi nila pinalabas yung issue noon during the COJ, yung 2 billion na pasok-labas na sabi ng BPI na merong glitch. Hindi nila pinasok yan. This time, pag mag-testify po si Matibag, ang ginagawa po nila is that hindi talaga ginagamit yung word na kung patayin ako, may kinausap na ako. Yung word na kung patayin ako ba, hindi nila talaga sinasali yun. Diretso lang sila doon sa patayin, threat sa life ng Pangulo. So, having said that, hindi pa rin ako natatakot with respect doon sa financial records because I do believe that it will somehow more exonerate BP Inday Sara. Now, let's go back to Matibag since siya yung magiging center Yes. ng discussion sa Today. pagdinig today. Sabi ng prosecution na yung purpose talaga ni Matibag, yung testimonya ni Matibag is kailangan ma-prove na there is an ongoing investigation, na nagkaroon nga ng may killer for hire. And then, dun sa testimony ni Matibag, wala naman siya ma-identify na killer. Exactly. So, the charge na contracting an assassin, may factual basis ba sa naging pagdinig kahapon? And do you think yung argumento ng prosecution destroyed that case because of that sa sinabi po ni Matibag? That is a smart thinking, Ma'am Hana. I appreciate how you think. Alam niyo, tama yun eh. Kasi if the theory is that they are presenting Matibag to establish the presence of an assassin, and Matibag says that until now, 1 year and 8 months na wala ka pa rin nakikita. And meron ka pang leads, which kung tinanong, sabi niya, I could not say who are those persons of interest. It only shows that he was there really just to add additional paint or color to the narrative and theory of the prosecution. Parang icing on the cake ba? Para maganda tingnan. But kaya nga, napansin po niyo sa testimony niya, nag-overstep na siya outside doon sa dapat niyang i-testify. Because of that is nag-try na siya mag-create ng conclusions of law which is incorrect. Nasabi niya, ang betrayal of public trust kasi ganito, sinabi na gano'n. So hindi na po niya sa kanya yun na domain dapat doon na yun sa impeachment court. That is already conclusion of law. Now, with respect naman doon sa sabi ni Matibag na yung pattern of violence at saka yung mga chismis or marites na nakausap niya yung mga foreign correspondents and everything. Alam mo, minsan kahapon na nalungkot talaga ako sa NBI pala natin. So wala pala talaga silang technology or yung grabe na mga intelligence tools in order to find the culprit if there is someone really a culprit or yung assassin for that matter. But he will just rely on chismis, hearsay evidence, unsigned affidavit, an unauthorized affidavit, at saka yung statement ng mga foreign current branches, referring even to the SS Secret Service methodology. Wala pala tayong ganun. Wala tayong methodology na ating sarili. Wala ba tayong mga tools na gigamit para to determine this? Wala. So, ibig sabihin, napakakawawa pala. Saan pala po yun ang tanong eh. Saan pala po yung pondo natin na bilyon-bilyon ng gobyerno na ito? Bakit hindi mabigyan po ng tools to identify if really there is none? Or baka talagang meron tools ginamit, hindi talaga ba-identify dahil wala naman dan talaga, para just to make an icing on the cake. Ayun, testify siya at ipepresent niya yung kunwari na meron pa silang leads na ginagawa. And it's ongoing investigation which is
kailan matapos nang tinanong sa kanya, hindi niya masabi kung kailan. Mhm. And Attorney Batu, no, balikan natin yung dun sa pagbasa ni Attorney Matibag dun sa mga parts ng affidavit ni Las Cañas. Tinanong siya, di ba? At Matibag admitted na yung NBI, pumili lang talaga sila ng parts naman ng sa statement ni Vice President. Di ba? May pinili lang silang parts sa affidavit, di ba? Ganun din naman dun sa video, di ba? Yes. Attorney Batu. Don't you think Yes. na sinira din ni Attorney Matibag ang integrity at the same time yung competence ng NBI sa ginawa nila noon? Choosing Alam mo- just parts of the statement and disregarded the rest po. Alam mo, honestly, akala ko kasi yung integrity sana ng NBI talagang intact dapat yan eh. Kasi, yun nga, parang FBI natin yan. No? I believe that with what's happening now under his leadership, na-destroy po talaga ang integrity ng NBI. Now, ang statement doon shows how weak no ang NBI's kind of investigation under his leadership ha. Kasi remember he watched the video but he only look at the areas na dapat pinipili nila ba. So, ang pangit doon kasi parang nakikita at naiintindihan ng taong bayan, and yun din ang pagkaintindi ko, na parang ang NBI is ginamit na tool ba? Parang ginagamit na lang na kasangkapan para i-advance po yung interest nila to remove a political enemy. Hindi na po yung true genuine investigation that would really show kung meron ba talagang krimen na nangyari. No, imagine from ito naman, 2019 SEA Games, investigahan dakit dahil kaalyado siya ni BP Inday, yung mga things like that ba? So, even, hindi not only NBI, even the Ombudsman, no? Parang ginagamit silang tool or kasangkapan to advance what really the man in the high castle wants to do, to happen, no? So, that is sad. Ang akala nila hindi nakikita. Nakikita po ng taong bayan yan, nararamdaman. Kaya nga, no matter what they do, the trust ratings of PP Inday Sara is going up. And the trust ratings of Bongbong Marcos keeps on going down. Hindi ba na naiintindihan yun? Yun ang dapat nila maintindihan na ang tao nakikita po ang mga nangyayari. We are on real time based sa social media, sa ating technology, real time nakikita natin kung anong ginagawa ng ating mga leaders. And bago magtanong si Admar sa inyo, this is my last question po. Yes, Let's ma'am. talk about the betrayal of public trust. Tapos binangga dun sa trust surveys na pinakita ng defense. Yes po. Is it correct that a survey is just a snapshot of a situation, gaya ng sinabi ni Attorney Matibag? And then, pero alam mo, Attorney Batu, the lack of measurable standard of betrayal of public trust, yun yung nagpo-force sa taong bayan to rely on trust surveys with respect to the survey ni Vice President Duterte, and she has been consistent ever since. Talagang mataas. There was a point na bumaba, pero bumabalik din naman sa mataas. You think, hindi ba mako-consider if what Attorney Matibag is saying is just a snapshot, hindi niya ba pwede ito i-consider, that if the Vice Yes. President continues to enjoy the mataas na public trust, sa tingin nyo, is she worth it na sabi natin na magkaroon ng betrayal of public trust? Yes. So, alam niyo po, ang proper argument in this particular matter is that the Senate determines legal liability and possibly interpret kung ano yung betrayal of public trust. However, the people remains to be the ultimate source of public trust. Doon po titingnan ng senator yon. Sila nga pa magsabi na there is declared betrayal of public trust, but ano po ang source? Titingnan nila yung mga tao. Now, when the public continues to repose substantial trust in the Vice President, the prosecution cannot simply presume that such trust has been betrayed. Or even the Senate impeachment court can say that there is a betrayal. Kailangan po talagang
they have to make a way for the people to believe that there is really a betrayal of public trust, because ang source talaga is the opinion of the people eh. While they determine, they have to look at the source, no? So in short, since the people are the source of public trust, the Senate determines legal liability, but the people remain the ultimate source of it. Therefore, when the public continues to repose this substantial trust in favor of the Vice President Inday Sara, then that would be a problematic matter for the prosecution. But because they have to prove and find the specific acts constituting a serious breach of public trust, hahanapin nila yan. Hanggang ngayon, hindi nila nakikita. At makikita po ito sa mga trust rating. Kaya balik po yung sinabi ni Kiko Pangilinan na iba yung betrayal of public trust at saka trust rating. No, it is connected. Because ang source of to determine if there is a betrayal, the people. We, the people will know that. Remember, you were just placed there to represent us. By the end of the day, you have to look at what the people see and say. Yun po ang aking take on that, Miss Hannah. Opo, attorney, meron na lang tayong at least 4 na minuto, no, bago mag-alas 2. Yes, sir. At yan yung pag-uumpisa natin sa pagtutok dyan po sa impeachment trial. At habang inaantay, mabilisan lang po, attorney, balikan ko lang, no, yung kredibilidad ngayon ng ating NBI. Kasi ang mismong humarap dyan po sa impeachment trial bilang witness is yung pinuno mismo ng NBI. No? Kumbaga, for sure, dala-dala niya yung buong ahensya dyan. At natanong siya ng Senator Judge Alan Peter Cayetano doon sa kanilang mandato, hanggang saan yung kanilang jurisdiction. Pero parang ang naipaliwanag niya, parang unlimited yung kanilang saklaw at dahil motu proprio daw, pwede daw silang mag-imbestiga. Na ngayon, nabuksan at napag-usapan yung batas na sumasaklaw nga dito, yung 2016 nila na modernization, reorganization ng NBI, at sa Section 5, nakalista dito yung kanilang jurisdiction, at doon sa pinakahuli, pwede lang sila sa any crime kung ipag-uutos ng Justice Secretary o di kaya ng Presidente na imbestigahan na ito. So kumbaga yung sinasabi niya na parang unlimited yung kanilang saklaw, limitado. So ito ngayon yung mukha ng NBI, ang pinuno, ito yung mga sinasabi. So talagang maapektuhan yung kanilang kredibilidad nito as kabuang NBI po, attorney. Yes po. Alam mo, it came about from the questionings of Alan Peter Cayetano. And technically, actually, what happened was that it was a slap on the face of NBI Matibag. No? Parang nasampal talaga siya doon ni Alan Peter Cayetano. Theoretically speaking. Because na-explain sa kanya na hindi po almighty ang power ninyo na unlimited. Meron lang po ganito. And Matibag, when he was responding to that, hindi siya mapakali, hindi niya alam kung paano sabihin. He's still insisting, no? So the arrogance of it, no? It is parang he's saying that he can do everything under the sun. Yung pala, when he was confronted of that law, yung modernization, exclusive lang pala unless specified to by the president. So by making a statement that he could do everything, unlimited ang powers ng NBI, he is arrogating upon himself all unlimited powers that are reserved for other bodies or for the interpretation or discretion of the president to direct them on what to investigate and file a case with.